Hello po, good morning. Okay, muli nandito tayo para magbigay ng komento ukol dito sa mainit na issue ngayon. Ito yung filing of impeachment case against dito sa ating Vice President. So, subaybayan natin yung nangyayari. Kasi bilang Pilipino, ako ay naniniwala na dapat concern tayo sa mga nangyayari. Pagkatapos kung mayroon tayong komento, mayroon tayong ideas about these things, then let us speak up, ano? Okay. The good news is that yesterday, mayroon nang nag-file ng impeachment case laban dito sa ating Vice President. I think hindi lang isa kundi marami. Ang natatandaan ko itong grupo ni na former Senator Trillanes, then another one from mga grupong akbayan, then iba pa. So that's a good thing, ano. Bagamat may twist diyan. Why? Kasi mayroon ng pronouncement ng ating president na dinidiscourage niya yung impeachment case na yan. Okay, so mayroon siyang statement. Although sa palagay ko hindi dapat. Why? Kasi ang legislative branch of government at saka executive at saka judiciary are free and separate and independent from one another. So dapat yung isa hindi maki-interfere doon sa another one. Okay, so ganyan yan ang system natin, ano. Okay, ngunit ganun pa man, mayroon din itong ayon sa ulat yung instruction from the president. Although kung titignan naman natin sa pagka-analyze ko, ang sabi niya ito ay personal opinion lang, ano. Sa paniniwala ko sa mga ganyang setup, let's say in a government system, iba yung personal opinion doon sa official decision. Okay? Kasi 'di ba yung stand ng government ay hindi lang produkto yan ng opinion ng isang tao, kundi groups mag-uusap. Pagkatapos pinagdidibatihan, then with this process makikita nila kung ano yung the best. Okay, but ito ang nakita natin, ano, with regard doon sa filing yesterday. It is as if ang House of Representatives ay hindi priority nga itong case na ito. In fact, the main reason nila ay kulang na yung oras o kulang na yung days maybe for the deliberation. Pagkatapos by next year, then by next year, ang mga House of Representative people will then be busy campaigning for May election. Okay, so sa nakikita natin
talagang hindi priority yung impeachment case na yan. But okay, sabihin na natin na hindi priority, but sana ituloy. Whatever happens, ituloy. Kung hindi ngayon, then some other time. Kasi grabe yung effort ng mga members ng Quadcom in ferreting out truth about this confidential fund, anomaly, etc. etc. Grabe yung effort nila, ano. I personally appreciate greatly yung effort ng itong mga members of Quadcom. Ngunit ganun pa man, comes filing as if the body as a whole, hindi masyadong interested. Okay? But yun nga, ulitin natin yung kwan. Sana whatever happens, tuloy-tuloy. Although, mayroon yung kasabihan, strike while the iron is hot. Okay? Strike while the iron is hot. Kasi pag matagal-tagal na, hindi na masyadong interesting, parang pagod na yung tao pagod na yung tao with salsa issue. So baka malilimutan na nila, no? Kaya ang mangyayari is scot-free yung mga gumawa ng katiwalian. Libreng-libre sila yung nagnakaw. Kasi nga ito, kung talagang tignan mo yung nangyari, bisa nakita natin, narinig natin, nabasa natin, talagang marami yung talagang anomalya na napatunayan. Okay, so marami talagang questionable, maybe hindi pa na talagang nabigay yung verdict na dapat ibigay ng korte laban yan, but then para talagang maliwanag yung mga anomalya. Okay, ngayon the big question is what will happen next? Okay, so ito ang nakikita natin, pag yan medyo matagal na, maybe baka hindi na rin interested dyan sa ang House of Representatives. Makakalimutan nila yung effort ng mga members of the Quadcom. Okay, kasi sa pagkakalam ko, for that impeachment case to proceed, pagbubutuhan din yan ng Kongreso, ay yung House of Representatives. Palagay ko, yan talaga ang medyo may chance na mai-proceed yung impeachment case. Okay? Ngunit kung diyan patay na kaagad yung impeachment case, wala na, But sana ma-approve diyan sa lower house, pagkatapos bahala na sila sa Senado. Although sa nakikita natin, marami pa rin talagang Duterte people na senador, Padilla, Bongo, Bato, etc. etc. So malabong prosper. Ngayon, ito dapat tingnan natin ang situation na ito. Ganun na lang ba na halimbawa ganito, pag may isang candidates na kasama sa sikat na grupo,
o yung grupo na may resources, yun lang ba ang iboto natin na actually ang priority nila ay hindi ang bayan kundi tao. Okay, just like sinusubaybayan natin itong itong ginagawa ni Senator Bato. Maliwanag na beside China, ang pinaglalaban nito ay ang mga Duterte. Okay? So, ito basta may kwan na agad, halimbawa complaint agad against the Duterte. Ready yung answer na pinopolitika. Sana hindi ganyan. I-strike na yung reason na laging pinopolitika. Tignan yung issue. Tignan yung kaganapan. Tapos kung makita na talagang may probable cause o talagang may katotohanan, so imbestigahan kung dapat imbestigahan. Hindi kaagad yung pinopolitika, wala yan, etc. etc. So yung mga Pilipino, talagang dapat magbago na tayo. Iboto natin yung mga tao na ang kanilang concern ay sa bayan, sa bansa natin. Hindi sa a particular group, a particular individual, etc. etc. Sa bayan. Okay? Sa totoo lang ako, inggit na inggit ako sa mga bansang like Singapore, yung mga country sa Europe. Kasi talagang ang mga politicians nila, they are for the country. They are for the welfare of their people. Hindi yung they are for the welfare of their friends, welfare of their they are for their personal interest, they are for their friends, they are for their groups, etc. etc. Comes this election, the best thing that we can do is baguhin natin ang ating mindset, baguhin natin yung ating criteria in voting for right candidates. It's time to change. Okay? Walang mangyayari sa atin pag hindi natin palitan yung mindset natin. So, yan ang komento natin. So, muli, thank you. Sana i-like at subscribe. At i-share na rin. Tulungan ninyo ako na at least na lumago ang ating YouTube channel. Ginagawa ko ito dahil ang iniisip ko tayong mga Pilipino. So muli, maraming salamat.